Basta tayo, huwag tayong mag-away-away. Kasi naging problema na po namin kaya before the election, nahati po ang Banateros, yung mga viewers, no? Kasi may mga kanya-kanyang agenda. Nagalit sila na ba't ayaw namin suportahan yung sinuportahan ni Sara. O, di ba? Doon yung nagsimula. No? So tayo, kung magkakaiba man tayo ng iboboto, okay lang. Basta doon tayo sa alam nating tama. Honest tayo doon sa ating opinion. At huwag tayo magpilitan. Kunwari noon, ba't nyo kami pinipilit kung gusto namin, ayaw namin suportahan yung pinasusuportahan ni Sara? May utak naman kami, di ba? So, huwag tayo magganunan, ha? Patuloy lang tayo. Kayo din naman, di namin kayo pipilitin. Kung sino yung gustong suportahan, di sige lang. Basta kami, sasabihin namin, ano yung nakikita namin. At the end of the day, I respect your decision, you respect our decision. Gemma Pasyente, stand for the truth lang talaga. Correct. Kaya lang kasi yung iba, meron po kasi talaga na nahati yung grupo at that time, meron yung iba na talagang nagalit dahil gustong suportahan namin yung sinuportahan ni Sara. Yung iba naman, nakisawsaw lang. Yan po ang problema. Nasisingitan ng mga insecure, yung mga insekta. Ang tawagin namin sawsaw. Sawsawero, sawsawera. Gagamitin nila yung pagkakataon na nahahati kasi kulang sila sa pansin dun sa channel ni Banat Bay. Ang gusto nila papansin. So, nung nahati, ginamit yung sitwasyon para hatakin yung iba. Para sila mapansin doon. So, nilabas nila yung victim card. Napansin sila. After 1 year, nakita nila yung totoo ng tao, alam nila, may sapak sa utak. Di ba? Gusto lang ng pansin. Ganun po. So, mag-iingat po rin tayo doon, kasi may mga papasukan tayo na may makasapak din sa utak. Ingat-ingat. Ang isang senyales na may sapak ang tao sa utak, kulang sa pansin. Laging gusto nilang nare-recognize na pagka galit lagi, pagka hindi na-acknowledge. Okay? So, pakita ko na po. Ito ay maiksian lang naman, no? Pero, ito magagaranti ko sa inyo. Maiksi man to, may kasunod. Okay? Dahil, meron po talagang matalik na kaibigan, si DJ Bantag, na sinisend sa akin. May nagsisend sa akin. At alam nyo naman, kaming tatlo, kaming Banateros brothers, na-interview na namin si Bantag twice. Siyempre, pag may una, may pangalawa. At pag may pangalawa, siyempre may pangatlo. So, antay-antay lang po, Kailangan lang po relax, no? So, may mga kasunod yan. Okay? Meron tayong dyan. At siyempre, mag-e-election, kung talagang tutulungan natin si Bantag, andyan po kayo. Dapat. Para matulungan si Bantag. So, pakita ko na po. Ayan na. Naka na si DJ Bantag. Nakapangpamasko at pati na si Boying. Pasko na. Title nito, Pasko na, Boying ko. Let's go. Pasko na, Boying ko. Hanap mo pa si Bantag. Di ka na nagsawa. Paano ba ito? Ayan po. Kinantahan na po ni DJ Bantag si Boying. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa mga malulungkot ang Pasko. Ito yung usually kanta, di ba? Pasko na sinta ko.
Para dun sa walang ano, pasensya na po, yan ang napiling kanta ni Sir Bantag. Hindi kaya ako maka-copyright dyan, Sir Bantag. Sino kaya ang susunod sa utos mo? Very good question. Sino ang susunod sa utos mo, Boying? Mga kapulisan ay hindi mga bobo. Correct. Pulis, hindi bobo. May malalim yung sinasabi ni DJ Bantag kahit parang tingin nyo comedy, ha? Sa tingin mo ba'y hanapin si Bantag? Yun. Yan ang, sa lahat, ito pinakamalaman na sinabi ni Bantag. Sa tingin mo ba, hahanapin ng pulis si DJ Bantag? Hindi ako nagsabi niyan, ha? Si Bantag. Sa tingin mo ba, hahanapin ng pulis si Bantag? Ay, kayo na sumagot nun. Kasi sabi niya, hindi naman bobo ang mga pulis. Yun ang tanong na totoo para sa iyo ito sa Kapaskuhan. Boboying. Magpahinga ka naman, grabe ka. Hindi ka nagpapahinga. Palagi na lang ako, ha? At saka si Tebes. Boying, pahinga ka naman. Sana ngayong Pasko, ito panawagan lang din. Hindi naman kasi papasok na ang December, alam naman natin. Kay Boying, kay Speaker Romualdez, pwede ba ceasefire muna ng politika? Pagsilbihan muna natin ang mga Pilipino para medyo bumaba ang presyo. Magsilbi muna tayo, tama na muna ang politika. Huwag na po muna natin isipin ang 2025. Ngayon lang Pasko. Kung gusto nyo, January, after New Year, sige, magmulitika kayo ulit. Pero ngayong palapit ang Pasko, trabaho muna sana sa lahat ng mga politiko. Ika nga ni Bantag, pahinga naman. Lagi na lang si Bantag at saka si Tebes. Pati si Tebes, di ba? Nadamay pa. Tama na muna politika, trabaho na muna. Ceasefire muna sa pamumulitika. Ceasefire muna sa pag-aatake sa mga politiko. Trabaho muna. Pati na rin, sama na natin si Tamba. Tigilan nyo muna si Sara. Trabaho na lang muna tayo. Kung gusto nyo talagang birahin si Sara, 2024 after New Year, sige na. But for this time, pwede ceasefire muna sana. Ito lang ang sa akin, ano? Kung meron sanang gusto nyo pong tumakbo si DJ Bantag bilang senador, and kung tatakbo si PRRD, ako, ang masasabi ko lang suggestion, kung ako hihinga ng suggestion ni Sir Bantag, kailangan na talaga magkaroon ng bagong oposisyon. Uulitin ko po yung sinabi ko kanina, pero hindi ko dinugtungan kasi dito ko gusto ipasok. Kailangan magkaroon ng bagong oposisyon dahil hawak na nga ni Tamba ang Kongreso. Ang lower house talagang wala na yan. Kung anong sabihin niya, sunod-sunuran na lang sila dyan. Kailangan magkaroon ng bagong oposisyon, kailangan magkabagong numero ang Senado. And I don't know, hindi ko naman alam kung anong proseso nila sa partido, but I hope kung tatakbo si PRRD o si Pulong Duterte, sana ay maging kapartido nila si Bantag at si Tebes. I'm sure naman ito ay magiging lehitimong oposisyon. Lehitimong magiging check and balance. Hindi po yan kayang hawakan sa liig ni Tamba. Hindi po yan kayang hawakan sa liig ng administrasyon kasi sila ay nagalit na Sila po ay talagang sa kanilang pananaw, sila po ay naapi. Kaya makakatulong po
ang karagdagang kung sakaling papalarin na mananalo si Bantag at si Tevez bilang senador, ay makakatulong yan sa numero na kailangan gusto nating makita sa Senado. Pero syempre, alam naman natin, lalo na si Bantag, alam nyo, kulang ang, nasabi niya naman sa live yan wala siyang pera, so kailangan niya na matinding partido. And knowing Bantag, ayaw niya na nagkakautang na loob So, gusto niya, para pag kung sakaling siya ay mabigyan ng posisyon o siya ay manalo or ganon, kung ano pa man, gusto niya magawa niya ng maluwag yung mga bagay-bagay kasi wala siyang pinagkakautangan ng utang na loob. Yan po ang pagkakakilala ko at sa mga aming kwentuhan dati sa Baguio, ganyan po ang lumalabas sa kanya. Kaya hindi po talagang lehitimong politiko si Sir Bantag. Yung ganyang prinsipyo ay hindi pang trapo. Actually, ang ganyang prinsipyo ay parang si PRRD lang at saka siya, yung ayaw ng utang na loob. Para pagka nakaupo, wala siyang kailangang bayaran. Magagawa niya yung dapat niyang gawin. Diba? Yun yung pagkakaunawa ko. Pero, I hope Sir Bantag will consider kasi kailangan ng partido. Unless you are like Raffy Tulfo, kasi siyempre alam naman si Raffy Tulfo, independent yan nung tumakbo bilang senador. Kaya lang, alam naman natin kung gaano kalakas ang channel ni Raffy Tulfo. Malakas pa sa GMA7 yung channel ni Raffy Tulfo. Kaya matindi talaga ang promotion dyan. No? Pero siyempre, gaya nga sabi ni Sir Bantag, siya mismo walang pera. Kailangan niya ng partido. Performance will start momentarily.